Hapon po sa lahat ng ating kasubaybay. Muli ito po si Brother Mel para sa ating Facebook Live in Defense of the Truth page at para din sa ating YouTube channel na In Defense of the Truth, Brother Mel. Po tayo upang ihayag ang ating pananampalataya sa ating pinaniniwalang simbahang Katoliko. Muli pinapaalalahanan ko ang sino mang kukuha o gagamit ng bidyong ito po ay mayroong restriction at mayroong copyright. Walang pong sino kukuha o gagamit ng aming. Muli, samahan niyo po ako sa ating talakayan para ating paniniwala tungkol sa simbahan o yung tinatawag medyo nawawala yung ating signal. Ano po, ang ating topic ngayon ay tungkol sa Magisterium, Sacred Tradition at Holy Scripture versus Sola Scriptura or Bible alone. Para sa ating mga minamahal na mga fellow Christian. Okay po, pasensya na po. Medyo loading po yung ating signal. Tayo makapagpatuloy. Muli ulitin ko po, tayo pong muli ay minuto or oras na talakayan tungkol sa ating Catholic faith. Gaya po ng inuulit ko, ang paniniwala po ng ating mga fellow Christian o yung mga separated brethren sa Bisaya pa, mga pinalangga natong mga kaigsuunan sa lain-laing pundok na ang ilahang gituan o ang kanilang pinananampalataya. Okay, magandang hapon muli. Bumalik na uli yung ating signal, ano? Pasensya na po at medyo napuputol ang ating signal. Napakahirap kumuha ngayon ng signal. Sabuti na lamang at wala pa tayong gaanong viewer. Muli, ang ating topic, inuulit ko po, ay Magisterium. Okay, so nawawala. Mamaya ko na po babasahin, medyo nawawala po yung ating signal. Hindi tayo makapagpatuloy sa ating. Okay, ulitin ko po, ang topic ay tungkol sa Magisterium. Tawag nating Holy Scripture versus Bible alone. Torah. Muli ating ihahayag ang ating doktrina at sandigan ng ating pananampalataya. Kaya ng ating mga kapatid sa kaibayo sa pananampalataya ay sapat na para po tayo ay taya sa Panginoon. Biblia, sumampalataya lang sa Diyos ay sapat na para sa kanila. Pero ang ano po ang stand ng ating simbahan? Ang stand po na tayong tinatawag na Magisterium of the Church, Sacred Tradition at yung tinatawag nating Holy Scripture. Ano po? Bakit po tatlo yung ating pinananampalatayaan at sinasaligan ng ating pananampalataya? Unang-una, brothers and sisters, bakit tatlo? Unang-una, bago po nag-exist ang buong Biblia at bago na-compile, ay mayroon na pong tinatawag. Okay. Pasensya na po, medyo napuputol yung signal natin, ano? Hindi po ako si Bikoy, ako po si Dikoy. Opo, baka maging controversial na naman po tayo. Ano po, ang aking costume ay si Bikoy. So, pasensya na po kung medyo napuputol ang ating usapan at talakayan. Ano po? Ito pong ating paghahayag sa katotohanan para sa ating pananampalatayang Katoliko ay magtuturo at magigiya sa atin kung ano ba talaga dapat ang ating pananampalatayaan at hindi lamang po dapat tayo maniwala doon sa mga sinasabi ng ating mga separated brethren na only Bible alone. But the Catholic Church ay mayroong magisterium o yung tagapagturo, Sacred Tradition at Holy Scripture. Unang-una, huwag tayong maniniwala na nagsasabing Bible is the sole of authority. No.
Wala tayong mababasa na Bible is the only soul of authority. Sila lang po ang nagsasabi niya. Unang-una, bago po nagkaroon ng Biblia, ay nagkaroon muna ng simbahan o church. Bakit po? Dahil during that time, kahit maliit pa ang kanilang simbahan o ang church na itinayo ni Kristo, ay sila'y nangangaral na walang bit-bit na Biblia at walang binabasa. Kung sasabihin lang, meron na raw Bible, yun po ay mga scroll. Ang tawag po doon ay scroll at hindi pa nako-compile ang buong Old and New Testament. So tatalakayin natin. Bakit tayo sumasandal sa magisterium o tagapagturo? Dahil ang magisterium o ang church, sila ang magtuturo. Hindi po yung magbabasa lang tayo. Sabi nga dito sa John chapter 6 verse 45, ang sabi rito, nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natututo sa Kanya, ay lalapit sa akin. Mayroong magtuturo, hindi po sinabing magbabasa lang tayo. Magtuturo. Dahil kung walang magtuturo, hindi natin malalaman at hindi natin mauunawaan ang mga nasasaad sa banal na kasulatan. Dahil kung sasabihin natin na Bible alone lang, unang-una nagkakamali po tayo kung sasabihin nating Bible alone lang. Dahil kung Bible alone lang tayo, bakit mayroon pang nagtuturong pastor, may nagtuturo pang mga ministro, may mga nagtuturo pang mga layman? Pwede naman tayong magbasa lang ng Bible alone, di ba? Ang sabi ng Diyos, may magtuturo. Hindi sinabing magbasa lang, makinig, walang sinasabi. Ang sabi, may magtuturo. That is the magisterium of the church. Dahil kung magbabasa ka lang ng magbabasa ng Biblia, nasasabihin mo, the Bible is the only soul of authority, maliligaw ka kung ikaw ay walang guidance ng mga taong magtuturo na mayroong kakayahang magpaliwanag ng kasulatan. Okay, mamaya na po ako magbabasa. Tuloy natin. Sino ba yung magtuturo? Okay, sino ba ang magtuturo? Ang sabi, tuturuan ng Diyos ang lahat. So ituloy natin din ayon din sa John chapter 14 verse 26, Sundan niyo po ako. Kung meron po kayong mga diyan, sumulat po kayo. 14:26. Ayan, basahin po natin. Buksan niyo po yung inyong Biblia. Ito po ang sinasabi. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. So merong magga-guide, may magga-guidance, mayroong magtuturo. Hindi sinabing Bible alone lang. Dahil hindi pa naiintindihan ng mga apostoles yung mga sinasabi ni Kristo, kaya nga pag-akyat niya sa langit, padadala niya ang banal na Espiritu Santo na siyang magigiya at magtuturo sa lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mayroong tinatawag na magisterium of the church. Hindi sinabing ito ang Biblia, basahin nyo lang yan. Walang ganon. Inuulit ko, huwag tayong maniniwala na Bible alone lang ang paniwalaan. Dahil kung Bible alone lang, bakit pa sila mayroong mga pastor, mayroong silang mga ngaral? Tanggalin na nila yon at magbasa na lang sila kung Bible alone lang. Ganun lang kadali ang argumento natin para basagin yung sinasabing sola scriptura or Bible alone. So ituloy natin, So may mga tagapagturo. So, buksan din naman natin ang Lucas. Medyo mahaba-haba ito kasi yung ating signal medyo napuputol, Sa paalala ko po, sa Friday, magkakaroon tayo ng 7 palabras, yung 7. Hihimay-himayin po natin yung the 7 last word of our Lord Jesus Christ during that time na siya ay nakabayubay sa cross. Sa Friday po yan, 2:30 hanggang alas 3. Ano po? Ang sabi sa Lucas, tuloy natin, Lucas 12:12, ganito ang nasasaad. Nakita niyo po, kailangan talagang mayroong tagapagturo. Ang sabi dito, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat niyong sabihin. Meron palang magga-guides.
May magga-guidance sa atin. Dahil kung walang tagapagturo, lalo tayong maliligaw sa Bible na binabasa natin. Kaya nga, naglagay ang Diyos ng kanyang simbahan na kanyang padadala ng Espiritu Santo na siyang magtuturo at magiging gabay natin upang maintindihan natin ang nilalaman ng mga kasulatan. Hindi po magbabasa lang. Walang sinabi si Kristo na magbasa lang kayo. Ang sabi niya sa Mateo 28:19-20, humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng tao at turuan nyo sila. Turuan, hindi sinabing basahan, hindi sinabing magbasa lang. Nandoon yung pagtuturo. Kaya mayroon tayong magisterium, sacred scripture at yung Holy Scripture at Sacred Tradition. Tuloy natin, take down na sana. Sa 1 John chapter 2 verse 27, ito naman ang sinasabi. Dito muna tayo sa magisterium para maintindihan po ng ating mga taga-subaybay at takapakinig kung ano po talaga ang ating tinitindigan, kung Bible alone lang ba o yung tinatawag na three pillar of the church, yung magisterium, solas Holy Scripture at Sacred Tradition. Ayon sa John chapter 2 verse 27, napakalinaw po ano. Sundan niyo po ako kung may Biblia kayo, magbasa kayo. Ito po ang sabi. Gayunpaman ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, sino yung inyo? Yung simbahan, yung church. Hindi ninyo kakailangan turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo. Diba? Ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo at ito'y walang bahid kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu Santo, manatili kayo kay Kristo. So, ang magiging tagapagturo natin ay ang Holy Spirit na siyang magiging patnubay para hindi tayo maligaw dahil ang kanyang ituturo ay walang bahid kasinungalingan. Kaya yung ating simbahan ay guided by the Holy Spirit. Lahat ng mga doktrina, teaching, dogmas na itinuturo ng ating simbahan ay guided by the Holy Spirit at hindi yan inimbento. So nakita niyo na may mga tagapagturo, may magtuturo. Di ba? So, yun nga gaya na sinabi ko, Mateo 28:20, inutusan niya ang mga apostol. Nasabi niya, turuan ninyo sila. Turuan, hindi sinabing basahan, hindi sinabing magbasa lang. Napakalinaw, no? Kaya huwag tayong maniniwala na yung sinasabing Bible alone lang ang kanilang batayan dahil during that time wala pang compile ng Old and New Testament. No, ano ang ginagamit nila? Unang-una, gaya na sinabi ko, nagtuturo sila. Yun muna tayo. Sa 2 Timoteo 2:15, medyo mahaba itong talakayan natin dahil napuputol yung video, no? Basahin natin sa 2 Timoteo 2:15. Sundan niyo po ako ang sabi dito. No, medyo mahaba po ito. Yung ating talakayan dahil 3 topic po ito sa isang talakayan. Sabi, sikapin mong maging kalugod-lugod sa Panginoong Diyos, isang manggagawang walang dapat ay ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. So dapat pala may nagtuturo ng katotohanan. Karamihan sa ating mga fellow Christian, mga minamahal nating na humiwalay na sa pananampalatayang Katoliko, nagtuturo din sila gamit ang Biblia. So kung kinasabi nila na Bible alone lang ang dapat paniwalaan, bakit naniniwala sila doon sa tagapagturo nila? Kung sasabihin nilang Bible alone is the only source of authority. Bakit may mga pastor at mga manggagawa, mga ministro silang nagtuturo? Di ba magisterium yon? Doon natin makikita kung ano talaga ang katotohanan. Kinakailangan talaga may magtuturo. Kaya yung naririnig natin, Bible alone, hindi po yan dapat sandigan ng ating paniniwala. Kundi dapat may magtuturo, mayroong Holy Scripture, at mayroong Sacred Tradition. Take note, Bible is the product of oral and written tradition. Without that,
wala tayong mababasa. Ano, lahat, even the Old Testament time, sila, ang Old Testament time pong mga books ay mga product yan ng oral and written tradition. Hindi yan hinulog ng Diyos mula sa langit ang isang buong Biblia. Dahil sa genre, yung Mishnah na buo ang Old Testament time na mga, yung 5 Book of Moses, produkto yun ng kanilang oral and written tradition. Kaya wag tayong maniniwala na Bible lang, Bible lang, ano? May nagtuturo. That time, no, yung mga Masoretes, yung mga scribes, sila yung tagapagturo para maintindihan yung kasulatan ng mga lumang tipan. Amen? So, tuloy natin, ano, brother and sister. Mamaya na po yung mga magtatanong. Makinig lamang po tayo sa ating talakayan. Okay, tuloy natin. Ayon dito sa 2 Timoteo, baba natin sa 24, ang sabi dito, tuloy natin, napakaganda. Ang sabi, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Kinakailangan po mayroong magtuturo. At ang magtuturo po dapat ay matyaga. Inuulit ko, hindi po ako si Bikoy, ano? Ako po si Dikoy. Okay, matyaga dapat ang magtuturo para maunawaan ng mga tagapakinig kung ano ang tunay na katuruan ng ating simbahang Katoliko. Makinig po tayo sa mga tagapagturo, yung mismong may mga authority. Pero yung walang authority, huwag po nating paniniwalaan ang mga nagsasabing sila daw ay tagapagturo, pero wala naman silang authority. Our authority is direct from the Holy Spirit, then the church. The church guided by the Holy Spirit. Kaya ang may authority sa atin ay ang simbahan na magtuturo ng kasulatan na nakasulat sa banal na kasulatan. At huwag tayong maniniwala sa mga separated brethren natin na sasabihin nilang Bible alone lang. Ano? Inulit ko, huwag po tayong maniniwala sa prinsipyo na sola scriptura. Yan po ay produkto lamang ng kaisipan ni Martin Luther. Okay, tuloy natin. Ayon naman sa unang Korinto, tuloy niyo po ang ating pagbabasa. No? Korinto po, take note, gamitin niyo po ito para sa mga tumutuligsa sa ating pananampalataya. Sa Korinto chapter 14 verse 26. Ito po ang sinasabi. Napakaganda po ng sinasabi dito. Sabi dito, basahin natin 14:26. Ito. Buklatin niyo po yung Biblia niyo o magsulat kayo ng mga talata. Ano ngayon? Sabi rito, 14:26. May nagtuturo. Ano ngayon ang kahulugan ng lahat ng iyon? Mga kapatid, kung sa inyong pagtitipon, may umaawit. May nagtuturo. May umaawit, may nagtuturo, may nagsasalita sa iba't ibang wika. Walang sinabing nagbabasa lang. Puro pagtuturo upang maintindihan ng mananampalatayang tagasunod ng ating Panginoon ang mga tao na kanyang mga nasasakupan sa loob ng kanyang simbahan. May tagapagturo. Okay, tuloy natin. Okay. Doon sa Acts chapter 11 verse 26. Okay. Napakaganda nito, no? Acts chapter 11 verse 26. Ang ganda. To 25 to 26. Ang sabi dito, nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. 26. At nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Sa 1 taon silang nanatili roon, nakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Nagtuturo ang mga apostol, hindi sinabing nagbabasa lang. May sinabi ba ron na nagbabasa sila ng scripture? That time, wala silang dala-dala, kundi yung mga scroll lang o yung mga scroll lang nila. Wala pang compile na ganito. Kaya nga ang ginagamit nila batayan that time, yung mga Old Testament. Kailan ba na-compile ang Old and New Testament? Tinalakay na natin yan. 4th century, nung nabuo ang Old and New Testament. Ang ginagamit nila ay yung tinatawag nating epistle o yung tinatawag lang by mouth o by oral tradition. Yung salit-salit sabi. Nasasabihin ng iba nating kaibay sa pananampalataya, wala daw ganon.
Mamaya malalaman natin kung wala bang ganun. So ituloy natin, no? Oo. Ngayon, kung buksan natin, sabi nga 'di ba, sila Bernabe, si San Pablo nagtuturo. Bakit? Sino ba sila? Mga member sila ng church na itinayo ni Kristo. Okay. Ayon sa San Lucas, kung titingnan natin, ano? Lucas chapter 10, ang sabi po dito sa 10:26, babasahin natin. Sabi dito, napakaganda ng sinasabi, no? Oo. Sumagot siya sa 10:16 pala, 10:16, hindi 26. Lucas 10:16. Ang sabi dito, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So, ang nakikinig pala sa simbahan na tinayo ni Kristo o sa mga tagapagturo, nakikinig kay Kristo. See? Kinakailangan makinig tayo sa tagapagturo ng simbahang itinayo ni Kristo. Hindi kung sino-sino pa man na sinasabing Bible alone pero nagtuturo. Di ba? Kung Bible alam lang yan, huwag kang magturo, bigyan mo na lang sila ng Biblia, pabasahin mo sa loob ng bahay. Pero ang sabi, nakikinig, nagtuturo. Hindi sinabing nagbasa na lang. Kaya wag mo nating paniwalaan at panghawakan na Bible alone lang, maliligtas ka na. Unang-una, maraming naligtas that time kahit wala pang Bible na dala-dala na Old and New Testament ang mga disipulo o mga follower ni Kristo. Naligtas sila dahil sa kanilang pakikinig at sa mga turo ng mga apostol. Sama-sama silang nagkakatipon, nagsasaya dahil sa mga turo, hindi dahil sa pagbabasa. Siya, tuloy natin. Bakit? Sino ba tong tagapagturo na to na mayroong authority na dapat nating paniwalaan? Sabi nga, ang nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin. Salamat sa mga taga-subaybay natin. Mamaya na tayo magtatanungan. Sino ba to? Kung yung titingnan, ang Timoteo, napakaganda nito. Timoteo chapter 3, verse 15. Okay, 3:15. Ito ang maganda. Kung sino talaga ang dapat nating sasandigan. Upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat maging ugali ng mga taong kabilang sa bahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. The church is the pillar and foundation of truth. Hindi sinabing the Bible. Kung hindi, the church is the pillar. Yung church daw pala. Ha? Sabi niya, maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos. Tayo ay kabilang sa sambahayan ng Diyos na ito ay pillar and foundation of truth. Ang alin? Ang Bible? No, ang church. Kaya mayroon tayong tinatawag nating sacred tradition, holy scripture, at magisterium the church. Ano po? No? Napakalinaw, no? Napakaganda, no? So, ano po ang basihan natin na yung kay Felipe na pansinin natin kung ano, no? Kung babasahin natin yung Acts chapter 8 verse 26 to 31, ang naging batayan natin ay yung kay Felipe, isang eunuko, yung ano ng Reina Candance. Nagbabasa siya tungkol sa scripture na yung scroll na dala-dala niya tungkol kay Isaiah. Nung sabi ng Espiritu Santo na sabi, puntahan mo yon. Nung tinuntahan ito ni Felipe, tinanong itong ng Reina Candance, sabi niya, naiintindihan mo baga ang iyong binabasa? Ang sagot ng Reina Candance, na nandoon sila sa Gaza, na disyerto yon. Sabi niya, maiintindihan ko to kung mayroong magtuturo sa akin. So, tinuruan siya ni Felipe at naintindihan niya ang tungkol sa sinasabi ng scroll na binabasa na tungkol kay Isaiah at tungkol kay Jesus. See? Nagbabasa yun, pero kailangan pang tagapagturo. Kaya wag tayong maniniwala na magbasa lang. Kinakailangan po mayroong magtuturo. Yung tinatawag nating magisterium. Hindi mang magbabasa lang. Kaya itong mga kaibayo natin sa pananampalataya, dumami itong kanilang mga denominasyon. Dahil basa lang ng basa, walang nagtuturo, kanya-kanya silang interpretasyon. Magtuturo din, pero hindi naman authority. Kaya dumami ang mga church at nagkaroon ito ng iba't ibang faction.
Dahil ang tagapagturo nila ay yung sarili lang nila na nababasa sa Biblia. Wala silang mga authority. Di ba? Okay. Basahin natin yung Roma chapter 15 verse 14. Okay, buksan niyo po. Ang ganda ng mga sinasabi, no? Dito po muna tayo sa tagapagturo. Roma chapter mamaya na po yung mga katanungan nyo. Chapter 15 verse 14. Ang sabi dito, no? Sabi dito, mga kapatid, lubos kong naniniwala kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, kaya't matuturuan ninyo ang isa't isa. May tagapagturo, hindi lang magbabasa. So kinakailangan natin na mayroong magtuturo. Hindi yung basa lang ng basa. Dahil kung basa ka lang ng basa, gaya ng nakikita natin doon sa mga GC natin, ay kanya-kanya silang interpretasyon. Dahil yun daw yung nabasa nila. Hindi sinabing magbasa ka lang at mag-interpret ka. Dapat mayroong magtuturo para laubusan nating maintindihan yung ating binabasa. Kanino magtatanong? Mamaya malaman natin, no? Kung sino magtatanong. Okay, tuloy natin, no? Sa Roma chapter 4, unang Korinto, basahin ninyo yung unang Korinto chapter 14 verse 6. Ayan. Sabi rito ng kaya mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magtasalita sa inyo sa iba't ibang mga wika, ano ang pakinabang niyo sa akin? Wala. Makikinabang lamang kayo kung tinuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos nang nalalaman ko tungkol sa Kanya ng mga mensaheng mula sa Diyos at ng mga aral. May magtuturo doon sa mensahe ng Diyos. Sabi mismo ni Apostol San Pablo, may magtuturo. Siya mismo tagapagturo dahil disipulo siya ni Kristo. Walang sinabi si Apostol San Pablo, mga kapatid, basahin nyo na lang yung mga Bible ng Old Testament. Wala. Dapat may magtuturo, yung magisterium. Napakalinaw, may tagapagturo. Colossians chapter 1 verse 28, ilista niyo po, 1:28. Sabi dito, napakalinaw ng sinasabi, no? Puro mayroong mga magtuturo. Tuloy natin. Salamat naman sa Diyos at hindi nawawala yung ating nagpuputol-putol Pero nagtiyaga pa rin ako. Ayun, lumitaw na yung ating signal. Okay. Ang sabi dito, iyan ang dahilan kung bakit pinangangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapatintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Pinapaalalahanan at tinuturuan. Hindi sinasabing pinapabasa. Dahil wala pang babasahin nun. Puro turo, teaching, oral teaching. Doon na buo ang Biblia by oral and written teaching. Kahit yung Old Testament time. Sa pamamagitan ng kanilang mga oral na nagpasalit-salit sabi o yung tinatawag nating tradition, kaya nagkaroon ng mga scroll ng mga Old Testament at isinulat nila yon upang hindi nila iyon makalimutan. At ginagamit nila yon during na time ng New Testament, binabasa nila sa sinagoga yung mga iba't ibang aklat, gaya ng aklat ni Isaiah, gaya ng aklat ni Ezekiel. Yan ay produkto ng oral written tradition ng mga Hudyo o mga Israelita. See? Without oral, wala silang babasahin sa sinagoga. Yan ay yung tinatawag nilang misna o yung genre o yung tinatawag nilang produkto ng oral tradition. Amen? Napakaganda, Kaya wag tayong maniniwala na magbasa-basa lang ay matututo na tayo, no? Kinakailangan may magtuturo, sabi ng banal na kasulatan. Okay, Colossus 3:16. Ayan pa ang sabi. Puro pagtuturo muna. 3:16. Kaya nga po tayo nandito para turuan yung mga tawag dito, nagkakaroon ng alinlangan sa pananampalatayang Katoliko. Ano po, no? 3:16. Ang sabi dito,
ang nakisalita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Si turuan at paalalahanan, walang sinasabing bumasa. Minsan maririnig natin sa mga ngaral, kung mabasa ko. Di ba? Mahilig sila sa mabasa. Pero hindi nila itinuturo ang katotohanan tungkol doon sa nababasa nila. Ang sinasabi nila, kung mabasa ko. Nabasa mo nga, dapat ituro mo rin kung ano yung iyong nababasa. Okay. Napakaganda. Kinakailangan mayroong magisterium na magtuturo. Okay. Tuloy natin. Dito naman tayo sa Tito 3:14. Sa tagapagturo muna tayo. 3 topic ito. Pero konti lang naman to. Sinamarize ko na lang. Tito chapter 3 verse 14. Ayan. 3:14. Okay na. Mamaya ko na po babasahin yung inyong mga katanungan. Mag-ano na po kayo, mag-prefer na kayo ng mga katanungan nyo para mamaya sasagutin natin. Sabi dito sa Tito 3:14, turuan mo ang ating mga kapatid. Hindi sinabing bumasa at magbasa. Ang sabi, turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na gumawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga pangangailangan at maging kapaki-pakinabang. Para pala maging kapakinabang ang isang tao, hindi sinasabing magbasa lang. Turuan siya. Di ba? Ayon nga sa mga unang talata ng pananampalataya tungkol kay Kristo. Walang sinabing magbasa lang. Ang sabi, turuan. Di ba? Turuan. So, nandun tayo sa tagapagturo. Paano nagkaroon tayo ng sinasabi lang tradisyon? Kasi ginagamit nila na yung tradisyon daw o yung salit-salit sabi ng mga tao daw, yun daw ang aral ng simbahang Katoliko. No. Iba yung tinatawag na salit-salit sabi ng mga tao. Ang tawag po doon ay superstitious belief. Kaysa dun sa tinatawag nating oral and written tradition. Take note, iba ang oral tradition and written tradition kaysa doon sa sinasabi nilang katuruan ng ating mga ninuno na superstitious belief. Iba ang superstitious belief sa oral tradition. Kung babasahin natin ang unang Korinto 11:2, kung meron kayong JV Bible o Jewish Bible, napakaganda ng nandoon. Sabi ron, tradition exactly as I pass them on to you. Yung tradisyon daw na nasa kanya, na kanyang ibinigay sa inyo. Unang Korinto 11:2, kung meron kang ESV Bible, nandoon, basahin natin. May tradisyon talagang ibinigay yung mga apostol. Kaya kung sasabihin nilang walang tradisyon, no. Basahin natin sa unang Korinto chapter, basahin natin. Unang Korinto chapter 11 verse 2. May tradisyon, sabi dito ni Apostol San Pablo. You know when you unang Korinto chapter 11, napindot ko yung 12:11. Now I command you because you remember me in everything and maintain the tradition even as I deliver them to you. Ano daw? Maintain the tradition even as I deliver them to you. Mayroon siyang ibinigay na tradisyon, yung tinatawag nating sacred tradition, yung tinatawag nating apostolic tradition, na kung ano yung nakikita natin hanggang ngayon sa simbahan na mga ginagawa natin, that is came from the apostles. Yun yung tinatawag nating apostolic tradition o sacred tradition na ibinigay niya, deliver them, di ba? Sabi niya, maintain the tradition. Maintain ninyo. Hanggang ngayon, mini-maintain yan ng simbahan ang tradisyon na mula sa mga apostol. So, napakalinaw, no? Tuloy natin. Ito pa, napakaganda. Kung meron kayong JV Bible o yung Jewish Bible, napakaganda doon. Letra for letra, mababasa natin, na mayroong silang tinatawag na tradisyon. Okay. Ngayon, sasabihin nila, wala daw mababasang letra for letra ng tradisyon. Ang ginamit ko po yung ESV at mamaya gagamitin natin yung KJV. Actually, yung tradition, kapag ginamit natin yung Greek, ito po yung tinatawag nating paradoka. Di ba? O yung tinatawag nating, the general term from the tradition means paradosis. The term that apostle used to explain how he had received a gospel of Jesus. Yung paradosis, handed down. Ibinigay sa kanya.
paradosis, paradoka, parebalon. Yan ang mga terminong ginagamit about sa tradisyon. So, nakita ninyo, napakaganda. Para gamitin natin yung Greek. Actually, meron ako ditong libro, matagal na to, na, ayan Kung meron kayo mabibili nito, hindi ko alam kung available pa to kung saan, kay Harnack. Napakaganda nito. Kung meron kayo matingnan nyo sa book sale, mayroon. Mga luma na to. Okay. So, ano pa? Basahin natin doon sa Biblia ng mga Protestante o yung tinatawag nilang KJV kung wala bang tradisyon na tinuturo ang mga apostol that time na napunta at i-maintain natin hanggang ngayon. Buksan natin doon sa 2 Thessalonians, brothers and sisters, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Sabi doon, ito, basahin natin. Sabi, therefore, brethren, stand fast and hold the tradition which you have been taught, whether by word or our epistle. At ngayon nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga tradisyon na itinuro namin sa inyo sa pamamagitan ng aming mga salita o ng aming mga isinulat. That is called oral and written tradition. Nasabi niya, maintain. Di ba? I-maintain daw natin yung kanilang mga sinabi at yung kanilang mga isinulat na tradisyon. Therefore, brethren, stand fast and hold the tradition which ye have been taught, whether by word or by our epistle. May mga tradition. Ano-ano yun? Gaya ng example, yung Holy Eucharist, yung prayer for the dead, yung mga ginagawa nating pagpunta-punta sa mga libingan ng mga ninuno natin, yung pagdadasal natin, pag mga 3 o'clock habit, o yung 3 o'clock prayer, ginagawa na yan ng mga apostol, even si San Pedro. Yung habit na 3 o'clock habit prayer, di ba? Mababasa natin. At nang mag-iikatlong oras ng hapon, umakyat si San Pedro upang manalangin. Yan yung mga tradisyon na hanggang ngayon ginagamit natin. Sila wala niyan. Wala sila niyan. Kaya doon mo makikita, kung magbabasa ka lang ng Biblia mo at walang magtuturo sa inyo, ang pananampalataya mo kulang. Okay, tuloy natin. Thessalonians 3:16 naman, ano sabi dito, basahin natin yan. 2 Thessalonians 3:6, hindi 16 3:6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourself from every brother that walk disorderly and not after the tradition which he received of us. At ngayon nga, mga kapatid, inuutos ko sa inyo sa ngalan ng Panginoon, na lumayo kayo sa ating mga kapatid na matapos bigyan ng tradisyon ay kanila itong tinanggap at sila'y lumakad ng mali, walk disorderly. Matapos nilang tanggapin yung tradisyon sa mga mo, they walk disorderly. Meron silang ibinigay. Kaya itong mga kapatid natin sa kaibayo sa pananampalataya na kinokontest ang Catholic tradition, sila siguro yung tinutukoy na walk disorderly and not after the tradition we receive from us. Napakalinaw, Meron sila. Maintain the tradition. Stand fast, hold fast. Para balon, para dosis, given, yung tinatawag na handed down, pass it on. Yan ang ibig sabihin ng mga terminong ginamit kong Greek. Mag-aral tayo ng Greek kahit na basic lang para meron tayong maipaliliwanag sa ating mga kapananampalataya or kaibayo sa ibang pananampalataya. Actually, hindi tayo nakikipaglaban sa kanila. Tayo po ay nagbibigay lang ng kapaniwanagan tungkol sa kanilang mga akusasyon laban sa simbahang Katoliko na lagi nila itong pinagbibintangan tungkol sa mga nilang paniniwala na yung nagturo sa kanila na sinasabi nilang Bible alone lang, pero may pastor na nagtuturo, may ministro, may manggagawa at kung ano-ano pang mga tanggalin na nila yon, magbasa na lang sila kung Bible alone lang ang kanilang batayan. Ang sabi ng Biblia, magtuturo. Hindi sinabing magbabasa lang. Walang sinabi ang mga apostol na magbasa lang ng Biblia. Okay. Ngayon, even doon sa unang Korinto chapter 15 verse 3, JV's Bible. The tradition I handed unto you, a tradition which I had myself received. Ang tradisyon na aking na ibinigay ko sa inyo at ang tradisyon na aking natanggap mismo.
May ibinigay siyang tradisyon at mayroon siyang natanggap. Sino nagbigay nun sa kanya? Natural. Sabi niya gano'n, ng gabing iyon, tumayo sa harap ko ang Panginoon at sinabi niya, di ba? Yung unang Korintong ginamit ko, chapter 11 verse 2. Ibinigay sa kanya ni Kristo. Hindi po tayo dapat magpapaniniwala sa stand na sola scriptural alone. Okay, JB Bible. Titus chapter 1 verse 9. Ang sabi, unchanging message of the tradition. Hindi nagbabagong tradisyon ang mensahe. Ang hindi nagbabagong mensahe ng tradisyon. See? Mayroon. Kaya nga, unang Korinto sa Thessalonians chapter 2, katuruang ibinigay namin. Basahin natin. May katuruan. Ito yung katuruan, yung tradisyon, yung apostolic tradisyon na ibinigay ng mga apostol. Basahin natin ang unang Thessalonians. Sige, napakaganda, no? Basahin natin ang unang Thessalonians. Chapter 4, verse 2. Basahin natin. Ang ganda. Ang sabi dito, basahin natin sa Tagalog para mas maiintindihan natin. Thessalonians chapter 2, ang sabi dito, alam mo naman ninyo, 1 Thessalonians chapter 2, chapter 4 verse 2 pala, 1 Thessalonians chapter 4 verse 2. Sabi rito, alam naman ninyo kung ano ang katuroang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Meron silang mga tradisyon na ibinigay sa kanila galing kay Kristo. Unang Thessalonians chapter 4 verse 2. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuruan ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Kaya yung oral written tradition ay galing sa ating Panginoong Hesus at hindi yan imbento ng simbahang Katoliko. Okay, di ba? Bakit? Unang-una, kung meron kayong basahin ninyo yan sa Dogmatic Constitution on Divine Revelation, Vatican II, chapter 11, paragraph 7, page 145, 163. Mahaba yan. Kinuha ko na lang yung ating na nandoon, yung Dogmatic Constitution of Divine Revelation. Kung paano nakarating sa atin yung katuruan o yung written on oral tradition. Ito rin ay mababasa natin doon sa Catechism of the Catholic Church, page 23 to 38. Page 23 to 38 tungkol sa ating transmission of divine revelation. Ayan, yun po ang title niya, no? Kasi kung meron kayong malaking CCC, siyempre mag-iiba na yung niyang pages. Yung maliit lang po nandoon, Yan po ay mababasa natin doon sa Transition of Divine Revelation o yung tradition of the apostolic tradition sa Catechism of the Catholic Church, page 24 to 38. Code of Canon Law, Book 3, Canon 747 and the following verse, page 200 to 203. Nandoon. Okay? So, yan po yung mga reference ng mga dokumento ng simbahan na mayroon tayong matibay na ebidensya at dokumento ng ating mga tradisyon na nakikita natin sa simbahan ay hindi gawa-gawa, kung hindi galing mismo sa mga apostolic tradisyon na tinanggap nila mismo kay Kristo. Okay. So, ano naman ngayon? Nandoon na tayo sa magisterium tradition. Sabi dito, the scriptures. Sinasantabi ba ng simbahan ng scriptures? Hindi. Lahat yan pare-parehas po yan. Sacred tradition, sacred holy scripture, at yung tinatawag nating magisterium. Pare-parehas po sila. Hindi po pwedeng sabihin natin lamang ang simbahan, hindi natin pwedeng sabihin lamang, basta equal po sila sa authority. Okay. Sa 2 Timoteo 3:15 to 16, basahin natin. Dito na po tayo sa scripture. Mamaya ko na babasahin yung mga katanungan. Okay. Ayon dito sa Timoteo, first, 2 Timothy 3:15. Unang-una, hindi ako si Bikoy, hindi po ako si Bikoy, ako po si Dikoy, Dikoy lang po yung aking attire. Study as show yourself approved unto God, a workman needed not to the shame rightly, but shown for pain, being 3:15 pala, 3:15. 2:15 yung nabasa ko. Okay, 3:15 to 16. Sabi rito,
3:15 to 16. Ito yung nabasa ko. And from a child you has known the Holy Scriptures, which are able to make you wise unto salvation through faith which in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration by God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. So kung titingnan natin sa Tagalog, napakaganda nito. Tingnan nyo ha, ang sabi ha, tatagalogin natin. Mula sa pagkabata ay alam mo na, mula sa pagkabata ay alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo. Ayan, ang kasulatan pala nagtuturo din, kaya nga sabi ko, di ba? Tatlo yung ating basayan. Sacred tradition, sacred tradition, Holy Scripture, at Magisterium. Even the Bible is also the teacher. Ay nagtuturo ng katotohanan sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang sabi, magtuturo, hindi sinabing magbabasa at basahin. Di ba? Kaya nga yung Magisterium natin ang nagtuturo dito, at ito rin ang magtuturo sa atin sa tamang pamumuhay. Sabi na, ilikong gawain, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Actually, the Bible is the manual of our life. Ngayon, kung babasahin mo lang ito, walang magtuturo sa'yo, lalo kang maliligaw. Kinakailangan may magtuturo. Sabi nga ng Biblia mismo, no? Magtuturo. See? Hindi sinabing magbabasa lang. Kaya kinakailangan, dapat mayroong magtuturo. Hindi sinabing magbabasa. Inuulit ko, kung kailangan lang pala natin ay Bible lang, wag na nating tanggapin yung mga pastor sa ating pagtitipon. Magdala na lang tayo ng Bible sa ating sambahan, magbasa-basa na tayo, wala na. Kasi sabi nila, Bible is the only soul of authority. Kung walang magtuturo sa'yo, paano mo yan maiintindihan? Kaya yung argumento pong sola scriptura ay hindi po yan basihan ng mga sinaunang Kristiyano. Kung hindi ang kanilang basihan, the church, the oral tradition, and the Holy Scripture. Take note, without the church, there is no Bible, because the Bible is the product of oral and written tradition of the church. Without the church, there is no Bible, because the Bible ay compiled by the Catholic Church. Kaya sabi nga ni Martin Luther, kung wala sila, wala tayong kaalaman tungkol dito. Di ba? See? Kinakailangan may magtuturo. Sino ba yung magtuturo? Yung Catholic Church. Kaya nga sabi ni Martin Luther, nung una nating, karugtong ng ating talakayan dun sa Bible. Without the church, wala tayong kaalaman tungkol dito. Ibig sabihin, aminado si Martin Luther na mayroong church na magtuturo para magkaroon tayo ng kaalaman tungkol dito. Sabi niya, without the church, we have no knowledge them all. Wala tayong kaalaman tungkol sa lahat na ito. Aminado si Martin Luther na ang church talaga ang tagapagturo. Pero bakit niyang ginamit ang sola scriptura sa pansarili niyang pamamaraan? Mamaya na po yung katanungan niyo. Okay. Basahin natin ang Romans chapter 15 verse 4. Okay. Romans chapter 15. Basahin natin ang Romans chapter 15 verse 4. Muli ulitin ko, inaanyayahan ko kayo sa Friday, meron tayong 7 palabras. Tatalakayin at bibigyan natin at himay-himayin natin ang bawat ibig sabihin ng 7 last word of our Lord Jesus Christ on the cross. Okay. Sa Roma 15 4, basahin natin. Mamaya na po yung katanungan nyo. Okay. Ang sabi dito, ipagkaloob, ang anumang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Ang naisulat noon, ang tinutukoy dito yung Old Testament, hindi yung New Testament. Ang naisulat noon, kaya nga sabi ko, di ba, may mga scroll na noon. Scroll ni Isaiah, scroll ni Jeremiah, 5 books of Moses, pero hindi pa yun buong ganito. Iba't iba, hiwalay po ang tawag doon ay scroll. Mga scroll. Di ba? Kung sasabihin lang, may Biblia na during the time of Testament, scroll pa lang po ang tawag doon. Ano po? Scroll po. Pag sinabi mo kasing Biblia, both Old and New Testament, kaya nga Bible. Di ba? Biblia, books. Pag singular, Biblos. Di ba?
Okay? Correction ko po yung sinasabing na isulat noon, yung tumatungkol po yun, hindi sa Old and New Testament, kung hindi sa only New Testament na mga scroll. Okay? Ano daw? Isinulat para sa ating ikatututo. Matututo tayo dito kapag pala may magtuturo. Basahin natin sa English para mas maganda. Maganda pag ini-English eh. Sabi dito sa 15:4, napakaganda. Tingnan natin. Malapit na po tayong matapos at maghanda na kayo ng inyong mga katanungan. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Isinulat para sa ating ikatututo. Hindi sabing sa ating ikababasa. Di ba? That we through patient of comfort to scripture might have hope. Kaya pala na isulat para sa ating ikatututo. Papaano kang matututo kung magbabasa ka lang at walang magtuturo sa'yo? Sa eskwelahan ba, pag pumapasok tayo, nagbabasa lang ba tayo para matuto? Di ba hindi? Mayroong teacher. Teacher ang nagtuturo para ang estudyante ay matutong bumasa at sumulat at makaintindi. Hindi ka binibigyan ng school mo ng libro o bahala ka na, gumawa ka ng sarili mo. Kung hindi, mayroong teacher, magister, kaya nga maestro. Latin word magisterium. Another term, maestro, tagapagturo. Kaya wag nating iitsapera ang magisterium at ang sacred tradition. Dahil kung wala yan, wala tayong hawak na ganito ngayon. Kaya yung sumasandal sa sola scriptura, yan po ay pag-unawa o pang-unawa lamang ng ating si Martin Luther na father of Protestant that time. Siya lang ang may sabi ng sola scripta, sola gratia, sola fide, lahat ng sola-sola. Sa kanya nang galing. Okay, tuloy natin. Bakit ano ang natin dito na bakit hindi natin pwedeng ihiwalay ang Bible sa sacred tradition sa church at bakit tatlo? Okay. Bakit tatlo? Sabi ng ating book, napakaganda rito, no? Sabi dito ng ating libro. Sabi dito, it is clear, sabi rito ni Harnack, magaling tong apologist niya at isang banggiitang defender ng Catholic faith. Sabi ni Harnack, it is clear therefore the sacred tradition, sacred scripture, and the teaching authority of the church, the magisterium, in accord with God's most wise design, are so linked and joined together, the one cannot stand without the others. Kinakailangan yung tatlo na yan ay mananatili dahil hindi makatatayo ang isa kung wala ang isa. Parang yung lamesang tatlo lang ang paa, kapag tanggal ang isang paa, hindi tatayo. Kaya nga sabi niya, di ba? Without the others, and that all together, and each its own way under the action of the Holy Spirit, contribute effectively to the salvation of souls. Ayan, hindi ko po yan inimbento. Ayan, ginuhitan ko. Di ba? Kaya lang tatlo na yan, magisterium or teaching authority of the church, yung sacred tradition at yung Holy Scripture, dapat po magkakasama yan at wala pong dapat na sasabihin natin, hindi, mas lamang yung ganito, mas lamang hindi. Sila po ay magkakapantay-pantay by the guidance of the Holy Spirit. So, napakalinaw. Tuloy natin, ano? Ngayon, ano ba tong Biblia? Bakit napakahalaga sa church ang Biblia? Bakit na ginagamit din ng ating mga kaibayo sa pananampalatayang Katoliko? So, basahin natin yung Hebrew kung gaano katindi tong Biblia, no? Bakit napaka-importante ito sa isang simbahan? Ang sabi doon sa Hebrew 4:12, napakaganda. Tagalogin na natin para mas maganda. 4:12, actually, yung costume ko, napakainit. 4:12, ang sabi rito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, na sa magkabilay may talim, ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuhan at buto, at nakakaalam ng mga isip at binabalak ng tao. Napakatindi ng ating Biblia, tumatagos, magkabilay talim. Bakit sinasabing double-bladed sword? Bakit?
Unang-una, bakit magkabilay sumusugat dahil magkabilay talim? Bakit? Yung nagsasalita kapag nakakarinig yung tinuturuan, nasasaktan at ito ay sumasakit din o tumatama din sa nagsasalita. Kaya double blade. Halimbawa, magpaparinig ka sa isang tao, gagamit ka ng talata. Akala mo ba sa kanya lang patungkol yun? Doon din sa nagsasalita, nagre-reflect yung talatang iyon. Kaya ito ay double blade. Hindi sa isang tao, kung hindi yung nagsasalita at yung nakikinig, pareho silang nasusugatan kung ano man ang patungkol sa teksto na kanilang binabasa. Kaya double blade sword. Nagsasalita, tinatamaan, nasasaktan din. Ganon din ang nakikinig. Kaya double blade sword. Ay, napakalinaw, no? Hindi porke sabihin, ay, si brother, ganyan, magaling sa Bible, ganyan-ganyan na. Hindi. Kasama rin ako doon sa nasasaktan. Kaya ito ay double blade. Yung nakikinig, nasasaktan, mas lalong nasasaktan, yung nagsasalita. Di ba? Kaya ito ay double blade sword, hindi single blade. Kaya ako man ay nagsasalita ng ganon, pero kasama rin akong tinatamaan doon sa konteksto na binabasa ko, hindi lang sa mga nakikinig na tinuturuan. Gayon din sa nagtuturo, kasama siya ron. Kaya double-edged swords ang Bible. Okay, tuloy. Ano ba ang kahalagahan nitong Biblia? Unang Thessalonians, basahin natin. Malapit na tayo matapos. Medyo maganda yung ating talakayan. Sa unang Thessalonians, chapter 2, verse 13. Ganito po ang sinasabi. Okay. Sabi dito, kung ano po, buksan niyo po yung Bible niyo. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi niyo ito tinanggap mula sa tao kung hindi bilang tunay na salita ng Diyos at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga mananampalataya. Tunay na salita ng Diyos ito at hindi ito imbento lang. Kaya nga yung mga sacred tradition na natanggap ng mga apostol, sinulat nila, itinuro dahil yun ay galing mismo kay Kristo na itinuro sa kanila. Di ba? Kaya nga sa atin tinuturo ito para hindi sinasabing magbasa lang. May magtuturo, may magpapaliwanag. Okay, tuloy natin. Ano raw? Hindi raw ito sa English, no? Sabi, hindi daw ito, sabi sa English, ito, word of God, not as the word of man. Tunay na salita ng Diyos at hindi salita ng tao. Actually, ang Bible ay inspired, written by man, inspired by God. Kaya nga, ayon doon sa 100% God, 100% human. Di ba? Sinulat ng tao, guide by the guide of the hope, breathed by God. Kaya napakaganda ng ating pananampalataya. Pasasabihin lang, di, Bible lang niya, sulat lang na. Yes, yung taong yun, inspired by the Holy Spirit. Kaya niya nasulat yung ganong mga pananalita. Hindi yan masusulat ng ordinaryong tao na ganyan kung wala itong guidance by the Holy Spirit. Okay, tuloy natin. Sa Galatia, brothers and sisters, Galatia, chapter 1, verse 11 to 12. Okay, napakaganda. Ang sabi, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang pinangangaral ko hindi katha ng tao. Hindi katha ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao. Kita mo na, hindi mula sa tao yung tinuturo nila saan. Hindi rin itinuro sa akin ng sino mang tao. Sino? Si Kristo mismo ang nagtahayag nito sa akin. Napakaganda ng hindi tinuro ng tao, hindi niya tinanggap mula sa sino mang tao. Si Kristo mismo ang naghahayag nito sa akin. Sino si Kristo kung hindi mula sa tao? Kung hindi mismo mula, di sa Diyos. Itong konteksto na to, napakagandang gamitin to. Yun daw, sabi niya, yung tinanggap mula sa tao, hindi ko ito tinanggap mula sa tao, at hindi rin tinuro sa akin ng sino mang tao, si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Hindi sa tao, hindi tinuro. Ano ngayon si Kristo ayon kay San Pablo? Napakalinaw, Diyos. Di ba? Hindi niya yung tinanggap, di ba? Tinuro niya, sabi niya, ito ibinigay sa akin ng Panginoon ng gabing iyon bago siya ipinagkanulo, pinaghatian niya, di ba? Ibinigay sa kanya yung katuruan na yan. Ang sabi niya, hindi ito galing sa tao, ni katha ng tao, kundi kay Kristo mismo. Ano si Kristo para sa kanya? Yan ang isang magandang teksto para sa pagiging divinity of Christ. Diba? Napakaganda niyan. Okay, tuloy natin.
ito naman sa unang Korinto. Sabi rito, unang Korinto 14:37, the things I am written to you as a command of the Lord. Ang mga bagay na aking sinulat sa inyo ay inutos ng Panginoon. Di ba? Amen. Maraming salamat, brother and sister. Actually, magkakaroon tayo siguro ng kasi baka yung maputol uli. Pero magre-resume ako para sa oral questioning natin. Pag natapos ito, muli ako magbubukas dahil nagbigay ng segundo na magka-cut off na tong aking data. Para po tuloy-tuloy tayo sa katanungan, muli ako magre-resume. Wag lang po kayong aalis, magre-resume ako pag namatay itong aking data. Nag-warning na yung ating data na 26 seconds na lang. Pero pinindot ko, baka magtuloy-tuloy tayo. Di ba? Sa unang Thessalonians 2:3-4, ang sabi diyan, put in trust with the gospel. Ilagay daw natin ang pagsalig sa gospel. Put in trust in the gospel. Unang Thessalonians chapter 2, 3-4. At doon sa 2 Peter 1:20-21, no prophecy of scriptures come from someone's own interpretation. Huwag daw nating i-interpret ito ng pansarili lamang interpretasyon. Kaya marami ang mga naililigaw dahil sa kanilang private interpretation na nakabasa lang, akala mo magaling na, wala naman nagturo sa kanila, sasabihin na ginaid kami ng Holy Spirit. Okay, ang ginaguide ng Holy Spirit ay ang church, hindi yung kung sino-sino pa man na walang authority. Okay, mahirap yan. Okay. Sa unang Korinto 13, not taught by human wisdom but taught by the Spirit. Hindi itinuro ng karunungang pangtao bagkus itinuro ng Espiritu. Ganyang kahiwaga. Kaya mayroon tayong tatlong pilyar. The church or the magisterium, teaching authority of the church, sacred tradition, and oral, o yung tinatawag nating sacred scripture and oral and written tradition of the church came from Jesus, then binigay sa mga apostol. Okay. Sa 2 Peter 3:15 sabi, the ignorant and unstable twist to their own destruction as they do the other scripture. Maganda to. Ang mga ignorante. Sabi ni San Pedro, ganito ang ginagawa ng mga ignorante, yung nag-i-interpret ng sarili. Sa 3:15, napakaganda ng sinabi dito ni St. Peter, 3:15-16. Sa mga pansariling private interpretation. Buti hindi na mamatay, yung ating, magpatuloy tayo. 3:15 ang sabi dito, to 16. Sabi rito, basahin others. Igalang nyo si Kristo mula sa inyo puso, sambahin nyo siya, at maging handa kayong magpaliwanag sa anumang nagtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa. Ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag bilang mga lingkod ni Kristo. Di ba? Maging maganda ito sa 2 Peter pala. 2 Peter 3:15. Ayan. 1 Peter po yung binasa ko, 3:15 po. 2 Peter 3:15. Okay, sabi dito, isipin ninyong kaya nagtitimpang penan upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyon ang sinulat sa inyong kapatid nating si Pang. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May paalala ang mga apostol. Si San Pedro. Kaya lang ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip, gaya din ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't pinapahamak nila ang kanilang sarili. Kaya itong mga naggagaling-galingan na itong mga mangmangpalayan na nag-i-interpret ng kanilang sariling interpretation sa Bible ayon sa 2 Peter 3:15-16. Kaya brother and sister, mag-ingat tayo, Huwag tayo magpapalinlang sa sinasabing sola scriptura. Huwag tayo magpapalinlang na sasabihin na sa kanilang Espiritu Santo. Unang-una, sa church po ipinagkatiwala ang Holy Spirit during the time ng Pentecost Day. So muli, pupunta na po at dadako ako sa mga katanungan nyo. Marami ng mga katanungan. Isa-isayin ko. Emmanuel Martinez Manokan, God bless Bromel.
Good afternoon, Bromel. Mark Lawrence, Stubig Genius is watching with you. God bless Bromel Chor watching from Japan. Salamat, Virgilio Cansino de Vera. Ses Viray, bakit ganyan naman? Kostya mo bro, maulan po ba sa loob? Sheila Cortez, kala ko may Jedi. Philip Herrera is watching. Nadram is watching. Jesse Barbadillo is watching. Edward Adolf is watching. So, wala na po palang magtatanong. Ano? Kung ano po yung katanungan nyo, magtanong kayo. Unang-una, brothers and sisters, maraming salamat sa mga taong bukas palad na sa aming pagiging walang trabaho or lockdown sa buong Luzon ay mayroong mga nagpaabot ng kanilang tulong, hindi ko nababanggitin. Maraming salamat sa mga taong yan na nakakataba ng puso. Dumami pa sana ang mga katulad nyo. Nakakataba ng puso na kahit hindi nyo kami kaano-ano, nandiyan dyan ang pagtulong ninyo. Pagsuporta ninyo sa aming pinansyal, maraming salamat. Hindi ko napapangalanan ang pangalan ninyo, Diyos na ang bahalang magbigay sa inyo ng lahat ng material, spiritual na pagpapala sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat sa inyo mga kapatid ko kay Kristo na nagpapasalamat ako na kahit hindi kami ninyo kaano-ano ang pagbibigay nyo ng tulong, ay umabot pa hanggang sa kaya. Yung binigay nyo po, maraming salamat. Nakakataba kayo ng puso. Sana dumami pa ang mga taong katulad nyo na may masalasakit sa kanyang kapatid bilang kapatid kay Kristo. Hindi ko na po kayo papangalanan, hindi ko na sasabihin ang mga pangalan ninyo. Sa mga taong may mabubuting kalooban, may mabubuting puso, nagpapasalamat kami sa inyo na nakarating ang inyong tulong. Iniabot ng Diyos ang kanyang kamay sa mga taong katulad nyo. Mabuhay kayo. Pagpalain ang pamilya nyo. Nawa, iligtas kayo, lalo na doon sa mga frontliner, mga bayani na lumalaban sa ating kalaban na hindi nakikita. Ipagdasal natin sila, 10 ng kanilang pamilya. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Nagabayan kayo sa lahat na pang-araw-araw na pakikipaglaban nyo sa kaaway na hindi nakikita at sa inyong pamilya. Maraming salamat sa inyo. Muli, kung wala po kayong katanungan, magkita-kita tayo sa darating na Sabado. Sa darating na Sunday ay ating pag-aaralan ang The 7 Last Word ng ating Panginoon nung siya ay nakabayuway sa krus. Maraming salamat, brothers and sisters. Muli, naghihintay ako ng inyong mga katanungan. Ay hinihintay ko po ang inyong mga katanungan na ibibigay sa akin. Brother and sister, kung wala, ako po ay magpapaalam niya dahil nag-execute na ng 26 seconds, no? Maraming salamat kung wala po kayong mga katanungan. Ito po hindi po ako si Bikoy. Si Brother Mel po ito, nagpapaabot ng pasasalamat. Mabuhay po kayo sa mga taong nagbigay sa amin ng material na suporta. Maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos. Hindi na namin sasabihin kung sino kayo at maraming salamat. Muli, sa araw ng Friday, makita-kita tayo sa ganap na 2 or 2:30 para sa ating 7 palabras. Hihimay natin ang the 7 last word of our God on the cross. Muli, sa maraming salamat po. Pagpalain po kayo. Ito po si Brother Melchor Manalili nang nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Maraming salamat po. Nawa ang aking ibinahagi sa inyo ay makapagbigay kaalaman, pagpapalakas ng pananampalataya at pagbibigay kaaliwan para maging inspirasyon na magpatuloy tayo sa paglilingkod sa inang simbahan at sa lahat ng mga kapatid natin na nanlalabo ang pananampalataya sa ating simbahang Katoliko. Muli, maraming salamat. Mabuhay po tayo sa lahat po. Ulit ko, walang hanggang pasasalamat sa mga taong nagbigay sa amin ng financial support. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan nyo. Diyos na po ang bahalang
magbigay sa inyo ng siksik, liglig, umaapaw. Maraming salamat po. God bless us all. Kung wala po kayong katanungan, ako po ay mag-out na. At muli sa araw ng Friday, magkita-kita tayo. Mabuhay po kayo. God bless us all. Amen.